You talk to the person when you are at your best. Hindi yung kakausapin mo ang isang taong matigas ang ulo, bawas na yung pasensya mo sapagkat pagod ka na o meron ng mga naunang problema. Hindi po pwedeng ganon. Kasi sabi nga natin, kapag ang kakausapin mo ay taong matigas ang ulo, kinakailangan mong magbaon ng mahaba at malaking pasensya. Paano kung bawas na? Ibig sabihin nun, konti na lang din at mag-give up ka. Konti na lang din at sasabog ka na. Hindi po pwedeng ganon. So relax. Take a deep breath. Pray. Ask God for patience and you'll be fine. I promise. And nevertheless, hindi po pwedeng ganon lang. Kasi habang kausap mo na yung taong matigas ang ulo, ayan na, iinisin ka na ng Diablo sa pamamagitan ng mga pangit at palso mga argumento at salitang bibitawan nito. So, pilitin mong manatiling kalmado. I suggest, sa pagkakataong ito, maging parang chess player ka. Nakita po ninyo yung mga naglalaro ng chess. Lalong-lalo na yung mga masters na, hindi agresibong gumalaw yan. Kahit na katitira pa lamang ng kalaban, hindi agad maggagawa ng move yan. Pag-iisipin, i-deliberate muna niya. So, ganun lang. Of course, hindi ko naman sinasabi, paghintayin mo ng matagal na panahon, ng maraming minuto, yung matigas ang ulo ng tao, nakausap mo sapagkat lalong iinit at titigas ang ulo nito. Ang sinasabi ko, yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, say only the things men need to hear. Things that will really help them. I-deliberate mo yung mga bawat salitang sasabihin mo kasi mahirap kapag nabibigla ka. Kapag nabibigla tayo, makapagsasalita tayo ng mga bagay na hindi na natin marirecover pa, hindi na natin mababawi pa. Kaya dapat maging relax tayo sa pakikipag-usap sa isang tao. Huwag natin siyang hayaan na tayo ang kontrolin, tayo ang kumontrol sa kanya. Huwag natin siyang kausapin sa face niya, kundi sa face natin. Huwag natin siyang kausapin sa level ng emosyon niya, kundi sa level ng emosyon natin. Huwag natin siyang kausapin sa mood niya, kundi sa mood natin. In that way, ma-de-escalate yung emosyon niya. Kung nasa itaas siya at nasa baba ka, pilitin mo siyang bumaba rin sa level mo para makapag-usap kayo ng maayos ang taong ito. Nakakita na ba kayo ng pagong na nag-away o nagrambulan? Parang ako wala pa. Kasi mabagal sila. Ganun lang dapat yung fakes. Ganun lang dapat yung paraan ng pakikipag-usap natin sa isang taong matigas ang ulo. Makatutulong din kung ipaparamdam natin sa kanya na binibigyan din natin ng importansya yung punto niya. Kasi kung minsan, ang mga taong matigas ang ulo, gusto niya nare-recognize siya, yung punto niya, yung gusto niya. Iparamdam mo sa kanya na kahit pa paano ay pinakikinggan mo yung punto niya. Pakinggan mo at least pansamantala. Pansamantala kasi alam mo na mas tama ka, pero kunin mo muna yung punto niya. Kaya pansamantala kasi pagkatapos mo makuha yung punto niya at maramdaman niya na ito'y binibigyan mo na importansya, saka mo ipasok unti-unti yung punto mo na alam mo mas makatutulong sa kanya. In that way, pwede kanyang pagbigyan kasi sa una, pinagbigyan mo na siya. At tandaan ko dati, ayaw na ayaw kasi ni Mama nang kinukuhanan siya ng dugo. Takot na takot kasi sa injection yan eh. At napansin ko, mentras pinipilit namin, mas ayaw. Ayoko! Ay, bahala ka! Kapag gumaganon kami, pag pinamumulatan pa namin ng mga mata, mas tinitigas na, ayoko talaga, bahala kayo. Kaya, ang ginagawa ko, dalas dyan, diplomasya. Tatandaan ko, sabi ko dati sa kanya, Ma, naintindihan kita kasi ako man. Ayoko rin na kinukuha ng dugo. Ako takutin ako sa injection. Alam mo yun. Pero kung may magagawa lang naman talaga ako, kung pwedeng mag-proxy sa'yo, gagawin ko. Pero hindi, dapat ang dugo mo yung makita eh. Ang dugo mo yung makuha para ma-check up ka. Sige na ma, makatutulong sa ito. Yung malumanay na pag-uusap, pakikitungo, at yung paggalang muna sa punto niya bago bibigay yung punto mo sa kanya, I think it works. Mas madalas kaysa yung gagantihan mo yung katigasan ng ulo ng isang tao. Brothers and sisters, marami pang ibang mga paraan. Basta ang mahalaga, may paraan. Kinakailangan lamang natin na-explore ang mga yan. At ang sinasabi sa atin, ay huwag natin gagantihan ng kasalanan. Ang kasalanan ng kasamaan, ang isang kasamaan, sapagkat walang mangyayari sa atin pag ganyan. Kahit ang Panginoong Diyos sa ating Ebanghelyo ay para bang ni-remind ni Moses tungkol dito. Easy lang, Lord. Easy lang.
reminding God of ikaw pa rin ang mapagmahal na Diyos ng bayang ito. Sana wag mong makalimutan ito. I think yun din ang isa sa mga lessons na po pwedeng makuha natin sa Ebanghelyo. Kapag nakikipagtungo tayo, nakikipag-usap sa isang taong matigas ang ulo, wag mong kakalimutan, asawa mo pa rin yan, wag mong kakalimutan, anak mo pa rin yan, wag mong kakalimutan, magulang mo pa rin yan, kapatid, kaibigan mo pa rin yan. Wag mawawala yung sense sa puso mo ng katotohanan yan upang hindi ka pasamain ng masamang sa iyon ay pinararamdam. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, mapapalambot natin ang puso ng mga ito. Sa gayon, sa tulong ng Panginoon, puputi hindi ang buhok natin, kundi ang kalooban natin.